Good day, ma'am. I am Vangeline Yurong. I'm here today to tackle about the Telugu literature. So, Telugu has a rich traditions that encompasses various aspects of life, including agriculture. Agriculture has been a significant part of the cultural and economic fabric of Telugu-speaking regions for centuries, and it has found out reflection in Telugu literature through various literary forms such as poetry, prose, folk songs, and dramas. Telugu is a Dravidian language predominantly spoken in the Indian state of Andhra Pradesh, and also according to Maripali Ramakandara Solti, Telu means white and the Unga means floral and Gondi. And also, Telugu is the second most spoken language in India and the 15th largest spoken language in the world. So here's the examples of Telugu language spoken words. Tribute to farmers. Telugu folk songs and ballads often serves as tribute to farmers, acknowledging their hard work, dedication, and contribution to society. These songs celebrate the resilience and perseverance of farmers who toil in field to produce crops and sustain communities. Themes of agriculture. The lyric of Telugu folk songs and ballads frequently revolve around themes related to agriculture, such as sowing seed, tilling the land, harvesting crops, and the cycle of season. This song captured the rhythm and rituals of agricultural life, portraying the interconnectedness between farmers and the social life and land. Social commentary through storytelling and poetic expression. Telugu folk songs and ballads offer social commentary on the challenges faced by farmers, including droughts, crop failures, and economic hardship. These songs shed light on the realities of agricultural life and amplify the voice of rural communities. In conclusion, Telugu folk songs and ballad connected to agriculture embody the spirit, tradition, and ethos of farming communities, weaving a musical tapestry that celebrate the timeless bond between farmers and the land. My name is Michael M. Villalon. Poetry. Poetry, both classical and modern, frequently explore themes related to nature, landscape, and agricultural practice. Poets often draw inspiration from the beauty of the countryside, the cycle of season, and the toil of farmer working in the fields. Agricultural imagery and metaphor are commonly used to convey deeper philosophical and emotional insights. So, ang poetry daw, ang tulang Telugu kay both classical o moderno, tapos related siya sa nature, landscape, o sa mga agricultural. Ang sa paggawa nito ay kadalasang nakuha ng inspiration mula sa kagandahan ng kanayunan style. Sa panahon at mga farmer kanang katrabaho sa bukid, karaniwang ginagamit nila ay haka-haka at metaphor ng agricultural para mas differ ba kung malalim ang emosyonal na pananaw. That's all. Thank you. Hi ma'am, I am Jerry Sumandan and I'm going to report about prose and essays. Prose and essays. Agriculture is a recurring theme in Telugu prose literature, including essays, articles, and non-fiction works. Writers often discuss agricultural practices, innovations and challenges, and socio-economic impact of agriculture on rural communities. Agricultural reforms are rural development and environmental conservation
are also topics addressed in Telugu prose literature. It means that ang agriculture daw is common na daw siya na topic sa Telugu prose literature. Kasi Telugu man ba? Mana siya ang halos gigamit na language sa kuan sa Indian states sa Andhra Pradesh and Telangana. Yung mga writers daw is nag-focus sila about sa mga pamaagi sa pag-farm, mga bagong ideas na pwede na para mas mapadali ang pag-farming, para mas masayon, bago na tayo lisod. Nag-discuss po rin sila kung about sa mga problema sa farm o kung saan ang pagsulban. Gislit rin na dito ang mga pagbabago sa agriculture na for example nga mas nasayo na ang pamaagi sa agriculture karon kaya na yung mga machineries dili pre sa una nga magbisa pagid ang mga tao kaang kapoy pagkaayo dili na pre karon nga sayo na lang kayo kay tungod lagi sa mga machineries. Tungod po rin sa ilang gipanghimo nga pa tayo makatunan sa panghimo about sa agriculture makalan po tayo mapatanibalan ng mga problema na pwede may tabo sa pag-farm o kuan mga solution o mga pwedeng buhatan para mas mapasayon ang pag-farm. Good day everyone, my name is Sukarno S. Kali Jr. and my report is all about dramas and plays. Dramas and plays. Agricultural themes feature in Telugu dramas and plays, highlighting the struggles and aspirations of farmers, the impact of droughts or floods on rural life, and the conflicts between traditional farming methods and modern agricultural practices. These dramatic works often explore social issues, relationship, and cultural values in the context of agrarian society. So, mga drama at dulang pang-agrikultura ng mga tema at tampok sa mga Telugu na drama at dula na nagpapakita ng mga pagkikibaka at hadikain ng mga magsasaka sa epekto ng tagtuyot o baha sa buhay sa kanayunan at ang mga salungatan sa pagitan ng mga tradisyonal na pamamaraan ng pagsasaka at mga modernong gawi sa agrikultura. Ang mga dramatikong obrang ito ay kadalasang nagsasaliksik ng mga isyong panlipunan, relasyon at mga pagpapahalagang pangkultura sa konteksto ng lipunang agraryo. Narsifa Isomba, and now I will going to report my topic, which is the folktales and legends. Many Telugu folktales and legends revolves around agricultural themes, featuring characters such as farmers, cattle herders, and village deities associated with fertility, harvest, and agricultural rituals. These stories often carry moral lessons, cultural beliefs, and communal wisdom passed down through generations. Maraming mga kwento at alamat sa kulturang Telugu ang umiikot sa mga temang pang-agrikultura. Kadalasang tampok dito ang mga tauhan tulad ng mga magsasaka, mga pastol ng baka at mga Diyos ng baryo na konektado sa kasaganahan, ani at mga ritual ng agrikultura. Ang mga kwentong ito ay karaniwang may dalang aral, mga paniniwala sa kultura at karunungan ng komunidad na ipinapasa mula sa isang henerasyon papunta sa susunod. Sa ganitong paraan na ipapasa at napapahalagahan ang tradisyon at mga kaugaliang agrikultural ng mga Telugu sa bawat bagong salinlahi. Isa sa mga halimbawa ng mga kwentong ito ay ang alamat ng Pedama Tali. Sa Pedama Tali ay isang diyosa ng baryo na pinaniniwala ang nagbibigay ng proteksyon at kasaganaan sa mga magsasaka at kanilang ani.
Sa kwentong ito, isang magsasaka ang nag-alay ng kanyang unang ani kay Pidama Tali bilang pasasalamat at upang humingi ng biyaya para sa mga susunod na ani. Dahil sa kanyang debosyon, nagkaroon ng masaganang ani ang magsasaka at ang kanyang pamilya ay namuhay ng masaya at mayaman. Ang alamat na ito ay naglalarawan ng kahalagahan ng paggalang at pasasalamat sa mga Diyos ng baryo na isang mahalagang aspeto ng kulturang agrikultural ng mga Telugu. Pinapakita rin ito ang pananampalataya ng mga tao sa mga ritual at alay upang matiyak ang kanilang kabuhayan at kasaganaan. That's all. Thank you. Festival and celebration, the agriculture. The Agriculture Festival has a Sukaranti Harvest Festival, Ugadi Telugu and New Year, and Bonalu, dedicated Ugadis Mahakali are celebrated with great Sayum in the Telugu-speaking region. These find mention in various literary. Good morning, everyone. Literary Festival and Celebration of Agriculture. Ang pagdiriwang ng papakanay at international na ganapang may pariyan ng mga sine, rituals o mga tagapaghanga. Muna siya kasabot ng mga rituals, festival. Ay 5 example of literary festival and celebration of agriculture. Ano siya? Ang National Book Festival. Ayun, sunod. The Manila International Book Fair. Ano siya? Sa Manila. Number 10. 3. Talk about the Berry Festival. Moni. Ayun. Or, ano siya? Parihira, muna to siya. Sinulog. In 5. International Festival. Muna yung kwan sa kwan. Nabitang mo siya sa